Kamusta, grade 6 learners? May tanong ako sa inyo. Ano ang gagawin mo kung nakita mong nangongopya ang matalik mong kaibigan sa pagsusulit? Sasabihin mo ba sa guro? Pababayaan mo na lamang? O kakausapin mo muna ang iyong kaibigan? Mukhang simpleng tanong lang, pero hindi madaling sagutin, hindi ba? Araw-araw, gumagawa tayo ng mga desisyon. Mula sa pagpili ng kakainin, mga kaibigan, hanggang sa mga kilos na maaaring makaapekto hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa ibang tao. Sa nakaraang linggo, napag-aralan natin ang kahalagahan ng pagiging responsable sa ating sarili at sa ating kapwa. Ngayong linggo, mas palalalimin natin ang ating pagkatuto sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gumawa ng tamang desisyon gamit ang maingat na paghuhusga. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kong natutukoy ang mga hakbang sa mapanagutang pagpapasya. Naipaliliwanag na ang mapanagutang pagpapasya ng sarili kasama ang kapwa ay naglilinang ng kasanayang pumili na magpapabuti sa kanya bilang tao o makatutulong sa pagkamit ng higit na makabubuti sa karamihan. Nailalapat ang mga hakbang sa mapanagutang pagpapasya. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Napag-usapan natin na ang isang taong responsable ay iniisip ang magiging bunga ng kaniyang kilos, isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba, at handang panagutan ang kaniyang mga desisyon. Ngunit may isang mahalagang tanong, paano nga ba tayo makagagawa ng tamang desisyon? Hindi sapat na basta pumili lamang. Kailangan natin ng maingat na paghuhusga o prudence. Ito ang kakayahang mag-isip ng mabuti bago kumilos upang ang ating desisyon ay maging makatarungan, ligtas at makabubuti sa lahat. Ano nga ba ang mapanagutang pagpapasya? Ito ay ang proseso ng maingat na pag-iisip bago gumawa ng isang desisyon. Hindi ito padalos-dalos. Hindi ito ginagawa dahil lamang sa gusto ng barkada. Hindi rin ito ginagawa dahil uso o dahil ginagawa ng lahat. Sa halip, isinasaalang-alang natin ang ano ang tama, ano ang makabubuti, ano ang magiging epekto nito sa akin, ano ang magiging epekto nito sa ibang tao. At tandaan, ang bawat mabuting desisyon ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Narito ang mga hakbang sa mapanagutang pagpapasya. Unang hakbang, tukuyin ang problema o sitwasyon. Una, unawain muna kung ano talaga ang problema. Halimbawa, may nakita kang pitaka sa loob ng paaralan. Ano ang sitwasyon? May nawawalang pitaka at wala ang may-ari. Pangalawang hakbang, mag-isip ng iba't ibang opsyon. Ano-ano ang maaari mong gawin? Halimbawa, kunin ang pitaka. Iwanan na lamang ito. Dalhin sa guro o prinsipal. Hanapin ang may-ari. Mas maraming opsyon. Mas mabuti ang magiging paghahambing. Pangatlong hakbang, timbangin ang bawat opsyon. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Tanungin ang sarili, ano ang mabuting maidudulot nito? Ano ang maaaring masamang mangyari? Halimbawa, kung iuuwi ko ang pitaka, may pera ako. Ngunit, mawawalan ng mahalagang gamit ang may-ari. Mali ito. Maaari akong maparusahan. Samantalang kung isusuko ko ito sa guro,
Matutulungan ko ang may-ari. Magiging tapat ako. Magkakaroon ako ng malinis na konsensya. Hakbang 4. Piliin ang pinakamainam na desisyon. Matapos pag-isipan ang lahat ng opsyon, piliin ang pinakaresponsabling gagawin. Hindi ang pinakamadali. Hindi ang pinakasikat, kundi ang pinakatama. Hakbang 5. Isagawa ang napiling desisyon. Kapag napili mo na ang tamang gagawin, gawin ito ng buong katapatan. Halimbawa, isinauli mo ang pitaka sa guro. Hindi mo na ito binuksan. Hindi mo rin kinuha ang laman nito. Hakbang 6. Suriin ang naging bunga ng iyong desisyon. Tanungin ang sarili, ano ang naging resulta? Nakatulong ba ako? May natutuhan ba ako? Mas magiging mabuti ba ang gagawin ko sa susunod? Sa ganitong paraan, lalo tayong nagiging responsable sa bawat pagpapasya. Halimbawa naman tayo, ikaw ay gumagawa ng group project. 2 lamang sa inyong miyembro ang nagtatrabaho. Ang iba ay walang ginagawa, ngunit nais ding magkaroon ng mataas na marka. Ano kaya ang gagawin mo? Una, tukuyin ang problema. Pangalawa, mag-isip ng mga posibleng gawin. Pangatlo, timbangin ang bawat opsyon. Pang-apat, piliin ang pinakamakatarungan. Maaaring kausapin muna ang mga miyembro. Kung hindi pa rin sila makikipagtulungan, maaaring humingi ng gabay sa guro. Sa ganitong paraan, naresolba ang problema ng may paggalang at pananagutan. Bakit mahalagang matutuhan ito? Kapag marunong tayong magpasya ng may pananagutan, mas nagiging mabuting anak tayo, mas nagiging responsableng mag-aaral, mas nagiging mabuting kaibigan, at mas nakatutulong tayo sa ating komunidad. Ang bawat tamang desisyon ay unti-unting humuhubog sa ating magandang pagkatao. Hindi lamang tayo ang nakikinabang, pati ang ating pamilya, paaralan at lipunan. Ngayong araw ay natutuhan natin na ang mapanagutang pagpapasya ay nangangailangan ng maingat na paghuhusga. May mga hakbang na dapat sundin bago gumawa ng desisyon. Ang tamang pagpapasya ay nakabubuti sa sarili at sa kapwa. Tandaan ang 6 na hakbang. Tukuyin ang problema. Mag-isip ng mga opsyon. Timbangin ang bawat opsyon. Piliin ang pinakamainam. Isagawa ang desisyon. Suriin ang naging resulta. Bago matapos ang ating aralin, pag-isipan ninyo ito. Kung ikaw ay makakakita ng kaklasing binubuli sa paaralan, ano ang magiging mapanagutang pagpapasya mo? Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno at ipaliwanag kung bakit iyon ang iyong napili. Maraming salamat sa inyong pakikinig, Grade 6. Kung may natutuhan kayo sa ating aralin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na aralin. Hanggang sa muli, tandaan, ang bawat tamang desisyon ngayon ay humuhubog sa mas mabuting tao bukas. Paalam at mabuhay. Ngayon naman, upang mas lalo pa nating maunawaan ang mapanagutang pagpapasya, gawin natin ang mga sumusunod na gawain. Maaari ninyong i-pause ang video kung sa tingin ninyo ay masyadong mabilis ang ating pacing upang magkaroon kayo ng sapat na oras sa pagsagot.